matatandaan nyo po mga kababayan, meron pala pong purpose ang Iglesia ni Cristo kung bakit pala sila nagrally. Hindi lang pala para patalsikin si Presidente, kung hindi, meron po talaga silang hinanain o sama ng loob mga kababayan. Doon po na dinadala po nila, kaya po gusto po nilang magprotesta. Kontra korupsyon. So dahil may dalawang tao po sila na hindi gusto sa gobyerno ni PBBM. So eto po yan. Basahin po natin. Ayon po dito sa nakita po nating balita mga kababayan, ito po ay naka-blind item. Bakit nagalit ang INC? At ano ang papel ni Pogi? May tinutukoy dito na tao, yun si Pogi. Nasa sa gobyerno daw po ni Presidente. May malalim daw na pinanggagalingan ang galit ng kapatiran sa admin ay sa mga mariposang sitsit na palipad-lipad sa mga kanto ng poder. Ang ugat, ang malawakang sibakan sa aduana at sa BIR. Sabi ng mga nasagap ng malinis na chismis, nagsimula raw ang apoy ng magkasunod na sinibak sina Customs Commissioner Robio Ber Boqueran at Ted Raval, mga itinuturing na operator ng ilang makapangyarihang blokes INC. So ito mga kababayan, yung isang dahilan kung bakit nagrarally ito pong Iglesia ni Cristo. Kasi meron po sila mga kababayan, mga di umano'y miyembro na nasibak sa pwesto mga kababayan. Sabi pa dito, ito pa raw, ang sistema raw, may isang matipunong miyembro ng gabinete, si Sek Macho Guapito. O sino ba yon? Yung tinutukoy mga kababayan na Sek Macho Guapito. Ayan daw na umani naglabi para maibalik ang 6 na beses daw nagpaikot-ikot sa Malacanang at sa Sentral para raw mapigil ang 3 araw na INC rally. Bagyong-bagyo raw ang dating, mas malakas pa sa Super Typhoon Uwan. Pero ayon, tinuluyan pa rin ang 3. Kinapos yata sa superpowers si Sec Future Standard Barrier. Dahil hindi na ibalik si Aduana, hiniling na lang daw ng kapatiran na si Bakiran ilagay sa BIR at si Rabal ipasok sa DILG. Ang problema, hindi pumayag si BIR. Commissioner Lumagi, doon daw sumiklab ang tunay na apoy. At ang ending, si Lumagi mismo ang sinibak at pinalitan. Ang galing talaga ni Sek, di ba? Si Rabal naman, naisiksik nga sa DILG, pero di pa happy ang kapatiran. Ang malaking tanong ng bayan, bakit ba ganon ka-interesado ang kapatiran sa BIR at sa BOC, Bureau of Custom? Ano bang meron ka, Eduardo? Malinis ba ang hangarin o malinis ang tubo? At itong si Sek Macho, sa tingin mo, makukuha mo pa kayang independent ng INC sa 2028 o baka naman iba ang iilan na pagwawawalisin? So ganito kasi mga kababayan, etong binasa ko sa inyo, may meaningful po to. Etong 3 opisyalis na nasibak na ito, bata po ito di umano ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, merong isang sekretary o Macho Guapito na sekretary sa gabinete ni PBBM ang naglabi para di umano mga kababayan hindi mawala sa pwesto yung 3. Kaso nga lang ang problema, kinapos ng kapangyarihan etong si Sekretaryong Macho Guapito
Kaya ang ending, nasibak yung tatlo, yung isa napapunta ng DILG, at yung iba naman mga kababayan, napalitan. Ngayon kung iisipin nyo, bakit kahit napapunta sa DILG, yung isa, bakit nagrally pa rin ang Iglesia ni Cristo? Kasi nga mga kababayan, mas interesado po sila sa BIR at sa Bureau of Custom. Ayaw po nila mga kababayan yung ibang posisyon sa gobyerno ni PBBM. Ang gusto lang nila makuha, mga kababayan, yung Bureau of Custom at yung BIR. Ang tanong, bakit gustong-gusto nila yon? Diba? Di ba kayo nagtataka? Bakit gustong-gusto nila na makuha mga kababayan yung Bureau of Custom at yung BIR? Diba? Yan yung kwento dyan. Kayo nang bahalang humusga. Hindi ko sinasabi mga kababayan na ano hindi ko sinasabi na masama ang hangarin ng Iglesia ni Cristo. Ang sinasabi ko lang naman, bakit masyadong interesado po sila doon sa Bureau of Custom at doon po sa BIR? Ano pong meron? Ka Eduardo, ako nagtatanong lang naman. Hindi ko po kayo tinitira. Ano po? Anyway, mga kababayan kayo, ano po masasabi ninyo hinggil po dyan sa topic na yan na tinalakay po natin? At ngayon mga kababayan, pag-usapan din natin yung yung isa pang balita na nangyari na kung saan mga kababayan, kaya pala nakikialam ang iglesia sa gobyerno. Oo, kaya nakikialam sila sa gobyerno kasi nga mga kababayan, ganito yan. Eto, singit muna natin. Kasi nga mga kababayan, ganito yan. Meron silang gusto na hindi po talaga naibigay sa kanila. Nasibak yung mga tao nila. At ang nangyari mga kababayan, yung isa napapunta sa DILG, yung iba naman hindi na po talaga nagkaroon ng posisyon sa gobyerno. Kasi nga yung sekretary na Matsugapito sa gobyerno ni PBBM ay kinapos ng arihan. Diba? Ito kanya yung pinupunto. Oo, kinapos ng kapangyarihan. Pati DND gusto nga nila makuha Ewan ko lang kung totoo yan mga kababayan Pero ang sa akin kasi ang sa akin kasi mga kababayan, sana naman kung magrarally yung mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, sana may purpose. Hindi yung dahil may interest lang sila na nasagasaan. Mas maganda po talaga may purpose, mga kababayan. Yan. Nabayaran din yan ni Sara Saltek, si Manalo. Sa ganyang issue, hindi ko po alam. Diba mga kababayan? Sa ganyang issue, wala po akong idea. Si General Torre, abang-abangan nyo lang. Baka magulat kayo, pinopusasa na ni General Torre si Senator Bato. Di ba mga kababayan? Baka magulat kayo, pinopusasan ni General Torre si Senator Bato. So yun mga kababayan ng kwento dyan. Kayo po, ano po masasabi ninyo hinggil po dito sa di umano pinagbulan ng galit ng Iglesia ni Cristo dahil nasibak yung tatlong pinagkakatiwalaan ng INC na nakaposisyon sa gobyerno ni Presidente. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo hinggil po dyan.